malapit na kami. In 600 meters, turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Alam na namin itong area na to kasi ilang beses na kami nag-road trip papunta dito. So, alam na namin na sa tutuwas na kasi yung kalsada pa. Turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. San Pablo City tayo. Kasi pinasok natin yung bayan. Keep right to stay on Maharlika Highway. Eto na guys, we're in Quezon, Chaong, Quezon. So merong marker dito. Welcome to Quezon Province. Continue on Asian Highway 26 for 1.5 Chaong, Quezon. kilometers. Ito yung unang bayan ng Quezon. Dadaanan natin. Hindi ko alam kung ano yung dulo, pinakadulong province. Ay, province. Bayan pa bago mag-Bicol. Pero yun, next natin nakuhanan. Sana makuhanan ko ng video pagdaan natin or paglagpas natin sa Bicolandia or pagdaan natin sa Bicolandia, pagpasok natin. So, Chaong, Quezon na tayo. So, this is not our first time here. Mga pangalawa o pangatlong beses na to. So, ayan. After nito, Bicol na. So, exciting! So, pumasok tayo ng Cavitex. Hindi Cavitex, ang tawag nito, Calax. Pumasok tayo ng Calax kanina ng 6 o'clock. So, kasi ng 7:59 yun. Ngayon, nasa Chaong, Quezon tayo ng 7:53, 54. Ganun. So, 8 o'clock. So, that's approximately 2 hours of chill drive from Calax going to Chaong, Quezon. Mabagal pa kami nan ha, saka medyo may mga nadaanan kami. Kuya, oh. A little bit of traffic. Ba't mo bumili ng burger? Ayun, tabi mo dyan, oh. Yan. Nakita kasi siyang, bumibenta ng burger. Burger. Yung mga cheap burger lang, mga street burger. So, yan. Di na ako familiar dito sa Quezon kung anong mga bayan ang mga sunod-sunod, ang pagkakasunod-sunod ng mga bayan. So as usual, sunod lang tayo sa sa anong itinuturo ng ating maps. Kaya ayun, abangan lang natin. Ito guys, oh. So pinapakaliwa tayo sa Chaong Bypass Road. Paano tayo pumunta ng bayan ng Chaong? Kasi baka ma-traffic doon. So ito na. Feeling mo mabilis yung biyahe natin? Ha? Oo daw. In 300 meters, turn left onto Tiong Nagtitipid siya ng Bypass Road. kanyang sagot. So anyway, next update natin. We'll see on the road. Alright, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Candelaria, Quezon. So after Chaong, Candelaria pala. So kaya ko nalaman na Candelaria kasi doon sa kabila merong kaming dinaanan na Candelaria Bypass Road, pero sabi sa maps diretso lang daw kami. So dumiretso kami. So dadaan tayo ng bayan ng Candelaria. So ayan, tingnan natin yung tingnan yung sights and sounds.
finally we are in Lucena City. Ay ko. So finally nasa Lucena City na tayo. And ito na yung pinakamalayo na napuntahan namin. Gusto mo bumili ng Yossi? Meron pa dito isang tayo. Kaya nga, bili nga tayo ng supply. Kaya nga, pag may dadaanan na tayo, magdadala. So anyway, nasa Lucena City na tayo. Ito yung furthest point na napuntahan namin before. So pag lalagpas na tayo ng Lucena, yun na yung simulan. Hindi namin alam na pasada. More or less ito medyo napuntahan na namin. So yan. Naalala ko dati dito kami dumaan para kumain somewhere. Kami kinainan dito banda. In 400 meters, turn right. Turn right. Dito yung mga aso eh. May binigyan tayo. Ito sila oh. Ay sila ba? Hindi pala iba. Dito yung Ayan, tapos doon tayo kumain dun sa Turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Ayan, ito na yung Pan-Philippine Highway. This is finally going Bicol. There you go. There you have it. Continue on Asian Highway 26 for 9 kilometers. Alin? Ay, Yossi. Ayan guys, welcome to Lucena City. Yes, tama po, Lucena City. Lucena is part pa rin ng Quezon. Yes, Lucena City in Quezon Province. Fairness, ang luwag ng kalsada. At may Wendy's dito guys. And may Contis. Baka may lumipad. Ayan. So, ayun. Ang nasa odo natin is 4283. 4283. Nagsimula tayo kanina na around, I forgot. Taka lang, tinan ko lang kung anong nagsimula tayo kanina, ang reading ay 4159. Ngayon nasa 4284 na. So, mga 100 kilometers. Yan. So, I'll give you updates later. So, nakalagpas na kami ng Pagbilao, bypass road. So, nalagpasan na namin malamang yung Pagbilao, di ba? Bayan mismo ng Pagbilao. So, tignan natin yung kalsada. Yan. So, nagsisimula na ang probinsya feels. Ayan. Probinsya feels na dito, hindi na masyadong maluwag yung kalsada. Stop over muna kami dito guys, saglit. Stretching lang. Kasi many hours nang nagda-drive. So, ayun. Yep. Hindi namin alam kung saan to. Pero we'll stretch and Yossi. So, later! So, tinignan ko yung maps guys. Malapit na tayo sa diversion road na paliko. I mean, diversion road ng na pagpipilian natin whether
In gusto 200 natin. meters, slight right onto Mao 2 Bridge, Maharlika Highway. Okay, anyway, nagsalita yung babae kasi. So, pag pipilian natin kung magbibitokang manok tayo or magda-diversion road. Now, Slight right onto Mao 2 Bridge, Maharlika Highway. ito na yata yun. Ito na nga yata yun. Ay, hindi. Saan ba? Dapat. Sugdupan, diretso pala. Light right daw eh. Dito. Continue on Asian Ayan. Highway 26 for 40 kilometers. Ito na yun. Ayan yung diversion road. Yun yung diversion road pala. Yun, yung... Diversion road. Ito yung bitokang manok. So, dito tayo papuntang bitokang manok. Yung diversion road is pataas. Ay, na ano. Pangit yung kalsada. So, ang ganda ng ano eh. Quezon Protected Landscape. Waiting lang kasi may pila. Ayan mo. May pila. Pero nalagpasan na namin yung isang part. So I think meron pang mga susunod na mga liku-liko mag-charge nitong device natin kasi low bat na siya. So meron naman siyang extra. Nakabit ko lang to sa dulo. Dudugtong ko lang siya. Okay na ulit. So, later guys. Palit muna ako ng battery. So, Matikip na. tapos na ang bitokang manok. So, dire-diretso na to going Bicol. And next update natin, try natin na kung may makita tayong magandang view, magandang ano. Excited na ako makita yung harap ko ng Bicolandia. So, later guys. O yun, ito Burger, oh. Tama? Oh, tabi. Gusto mo na ba kumain? Take out na. Take out na lang tayo. So guys, ayusin mo yung parang
So, bumaba muna kami guys. Dito kami sa may Atimonan. And kaya kami bumaba dahil bibili kami ng burger. Kahit nandyan lang yung Jollibee, nandyan lang yung 7-Eleven. Pero mas gusto namin itong burger na ganito. Hindi naman tayo mga high maintenance kasi sa pagkain. So, ayun. Order tayo guys. Ito yung mga burger nila. Oh. Ano yung food mo? Buy one take one? Buy one take one. Anong order mo? Ikaw ano? Isa pa ako. Anong bayan na susunod after dito? Gumaka. Tapos na ka ba? Layo mo ha? Saan? Bulacan. Oh, Pero may tinitiran ako dito ng ano lang po. May karilan lang po. Pero hindi ko po alam ng ano lang po. Nakati ka nito. layo. Galing Bulacan tapos dito siya sa Okay lang Quezon. sana kung taga-Cavite ka, maniniwala pa, ano pa. Ano tong Supreme Burger with pineapple? Available to? Opo. Sige, yung Supreme Burger. Buy one, take one yan, hindi. Hindi. Sige, isang Supreme Burger with pineapple. Tapos, ito yun guys. Tapos, anong in-order mo? Putlong. Putlong? Buy one, take one daw yan. Buy one. Hati na doon. Ha? Hati na tayo doon. Ah, sige, yun lang. So, burger and footlong ang in-order namin. Ano drinks niyo? Soft drinks lang siya. Kaya may water siya. May ano po, may Coke, lemon, soda. Tubig lang ako, tubig. For soda ka? Tubig lang ako. So, ayun guys. Ilutuin na niya ang food. So may baba mo na yung aso. Huh? Na? So, while dito tayo nag-aabang ng burger, time check pala, it's 10:11. So, medyo malayo pa tayo. And yung mga aso namin din pwedeng iwanan yung basta-basta yung mga aso namin. Kailangan makakain yung mga aso mamaya. So, pagtingin ko sa maps kanina at around, tinignan ko yung maps kanina, around 10 hours pa. 10 hours pa. Papunta. Matnog. Kaya nga sabi ko sa'yo, masyado ka lang chill. Putin tayo ng gabi. Oras na ba? Alas, ano na, 10, 12. So, mabilis ang kain lang to. Yan lang kami. Hindi na lang ako magpa-fries. Sapat na yan. Sapat na yan. Kasi pag kumain ako ng marami, baka matay pa ako. Umayang gabi pa yung bahay na matitirhan natin. So, dali, interviewin natin yung driver. Dali, sama ka sa... Napaka-killjoy mo. Killjoy ng ano. Interviewin kita about sa iyong experience sa ano, sa bitukang manok. Dali na. Tiwanan ako. So, ayan na guys. Mamaya nang ulit kakain kami. Pero anyway, yung experience sa bitukang manok, na akala ko ano siya pababa, paakyat pala siya. At sobrang tarik. Yung tipong pagliko mo, kita mo na kagad na paakyat siya. So bilang hindi naman ako magaling na driver, hindi ko kakayanin yun. Never kong kakayanin yun for now. Hindi ka experienced driver, hindi ka nakakaya. So, ganun talaga. Pero, ano lang,
very nice experience. At ang ganda nung area kasi protected area siya. So it's forest, malamig, daming puno. Diba? Ako nga na. Nakakairita lang dun is nakakairita lang yung ginagawa yung kalsada. Ako nga na 15 years old na manual at ito mo na Bumibida na naman yung aking driver. Dahil ever since manual ako automatic. So ayun. Anyway, I'll just wait for the order. Siyempre hindi pa ako ganun kasi. Medyo gutom na dahil first meal of the day namin to. So later guys. Kontrolado mo lahat. So this part is Lopez Quezon. So ayan, merong construction na flyover na leading to I don't know where. So titingnan natin yung maps. Ayan guys, daming pula, ang haba ng pula. So traffic masyado. Ayan, kailangan naman aray mauga. So mahaba-haba pa tong pula na to kasi mahaba yung pila ng mga sasakyan. Meron pa mga sumisingit. Tapos nagsimula to sa may bypass road sa may Lopez ba yun? Basta yun. So mahaba-habang traffic. Anyway, yun lang yung update natin for now. Tingnan natin kung saan tayo susunod mag-update. Nag-stop over muna kami, nasa Petron kami ngayon kasi magpapagas kami papa full tank. So this is our first full tank kasi when umalis kami sa bahay naka full tank na kami kasi lagi naman nag-stock talaga kami ng gas lalo na pagmura. So naka full tank na kami. So ngayon this is the first time na mag-full tank kami na magbabayad and papa-refill or magpapa-fill ng gas, fill up ng tank. So, tingnan natin kung magkano aabutin ng full tank na yan. So, ang natira na lang kasi is 2 bars na lang. So, it can run up to around 75 kilometers more. So, kailangan na talaga namin dagdagan yung gas. So, unang gas. Tapos, tomorrow, before leaving for Visayas, magpa-full tank ulit kami para sakto naman siya dadating kami ng Tacloban, another fill up na naman ng gas para ayoko kasi yung sobrang nauubusan, parang ganun kasi baka pahirapan na naman ang paghahanap ng gasolinahan. So nasa Petron kami, hindi talaga kami Petron nagpapagas ng kasi medyo hindi naman siya mahal pero merong cheaper options. Doon tayo sa mas mura-mura. Hindi naman tayo pinanganak na sobrang yaman. Ayun, we'll see later guys how much ang aabutin. And try kong bumaba para makapag-stretch din. Yung mga dogs namin sa likod, ayan o. Kita niyo yung buntot. Ayun, so sige, bababa muna ako guys. Ayan, ito na. BGS building. So, stretch tayo. So, ayan. Yung Petron. So, Tagkawayan, Quezon. Sakit sa likod. Paupo lang. Ayan, tingnan natin kung magkano. Tingnan natin how much ang 61 pesos. 95? Oh, grabe eh. Ang expensive Ang dami na lang. May kayo? Nag-ano kayo ng point? Wala po sir. Manual po kami ngayon. Mahal siya. Sira po yung POS namin. 61 pesos siya. 62 pesos. Paano na ba yung mga... Basta wala kayong card ngayon. Expensive siya guys. Almost 62 pesos dito. Grabe. Tapos kung papafull tank kami Petron, grabe ha. Rip off siya. Parang hindi naman ganito kamahal sa amin, sa Cavite. So,
Ayun. Ay. Sorry. Hindi naman ganito kamahal sa Cavite. Pero ngayon dito, mahal dito. Well, tinihin na lang natin. Inabot siya ng 1.6. Kunin mo sa wallet. Kabila. Yan. So, as usual, ako yung magbabayad. Resibo ha, resibo. So, get the receipt. Kasi, syempre, tingin tayo ng expenses. Kung magkano yung naging total expense natin. Kailangan natin ng resibo para malaman natin ang total expenses natin. Pasok na kami ulit. Ay, seatbelt. Kasi, simula ulit tayo. Mahaba-haba pa ang biyahe, guys. Nagpas naman na tayo sa kalahati, pero mahaba pa ang natitira. So, the dogs are still there. The cats are still there. And ito na nga. Woo! So, naumabot siya ng 1.6, mga 26. Head west, then make a U-turn. 26 kilometers. Ay, 26 kilometers. 26 liters. So, ayan. Gaantay na lang kami ng resibo and then sibat ulit kami. So, yeah. Later na ulit ang update, ha?